Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, bumaliktad na lagot si Tamba kay Senate President Cheese. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Nako, ito pong si Senator Jevy Ejercito. Ito po, may bagong statement mga kababayan. Sabi niya po dito, ang pinagtataka ko, saan nga ba napunta ang flood control project? Saan daw napunta? Tulad mo rin, Senator Jevy Ejercito, yan din po ang tanong ng maraming Pilipino. Kasi hindi naman siguro nagsisinungaling, hindi rin naman po siguro magsisinungaling ang ating presidente nung sinabi niya pong 5,500 flood control projects tapos na. So saan nga ba napunta yan mga kababayan? Hulaan nyo nga po kung saan napunta ang flood control projects na yan. Kasi maging ang ating mga senador ay nagtatanong na kung saan nga ba napunta yung flood control project na yan. Okay? Ito pa mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Dahil nga po magsusona na ang ating President Bongbong Marcos Jr. Ang balita, PBBM mataas approval rating. Mga Pinoy saludo sa programa ng gobyerno. Nako po. Ano kayang mga programa yan? Umani si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng mataas na 66. Wow naman, palakpakan nga natin to. Kung totoo po ito, palakpakan po natin. Umani po ng mataas na 66% job approval rating batay sa pinaka bagong Boses ng Bayan survey ng RPMD Foundation Incorporated. Bago rin survey company yata ito mga kababayan. Ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa pinakabagong survey na ito? Na kung saan 66%. Wow. Dati nga 28% na lang ito . Ngayon dahil papalapit po ang SONA, biglang bumulusok mga kababayan, 66% job approval rating. Ano po ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto pa, eto naman po si Speaker Martin Romualdez mga kababayan, sabi po dito sa balita, Martin Romualdez proud sa mga nagawa ni President Bongbong Marcos Jr. Syempre dahil papalapit na po ang SONA, di ba? Magkamutan na kayo ng likod. Sabi po dito, as President Ferdinand R. Marcos Jr. prepares to deliver his fourth State of the Nation address, I am proud of the gains he has made under his steady and compassionate leadership. Ano mga sasabi nyo dyan? Mukhang teka lang, ang sabi niya po dito proud daw siya sa mga gains. Ibig sabihin, meron palang kinita or something na magandang nangyari dito po sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya? Pwede ba nating makuha yung detalye dito kaya Speaker Martin Romualdez dito po sa kanyang sinasabing the gains he has made under his steady and compassionate leadership? Mahirap kasi kung puro salita lang tayo, Speaker Martin Romualdez, at wala kayong pinapakitang ebidensya that itong sinasabi mong gains ay nangyayari talaga sa totoong buhay. Diba? Anyway, I think this is for entertainment purposes only mga kababayan sapagkat papalapit na po. Ang or ngayon, di ba? 28 ba yung
yung SONA ni President Bongbong Marcos Jr. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Kailangan nilang magkamutad. Pero ito naman po, si Vice President Sara Duterte naman po, ito ang kanyang masasabi. Sa totoo lang, talaga, natitrigger ako kapag nakikinig ako sa kanya. Kay President Bongbong Marcos Jr. Kayo ba mga kababayan? No? Palakpakan nga muna natin to. Natitrigger din ba kayo kapag naririnig nyo or napapakinggan nyo si President Bongbong Marcos Jr.? Kasi sabi po dito ni Sir Orlando De Leon ay siya din po mga kababayan, no? Ay mukhang natritrigger din. Dito po sa mga sa kapapanood kay President Bongbong Marcos Jr. Siyempre, sino ba naman hindi matitrigger mga kababayan? Iba po yung sinasabi sa nangyayari sa totoong buhay, di ba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? At eto, Representative Benny Abante, matapos po siyang ideklara ng COMELEC, di ba? The son of COMELEC po itong si si Benny Abante. Biruin nyo mga kababayan, naglibot sa Maynila. Baha. Tawag dito, pumunta talaga siya sa baha mga kababayan. Ito. Benny Abante on action. Tingnan nyo naman. Talo to Pinanalo lang po ng ng COMELEC. Sabi nga dito sa comment, son of COMELEC. Sana yun. Diba? Kung si Pastor Kibuloy ay son of God, appointed son of COMELEC. Ito pala. Diba? Appointed son of COMELEC po ito siya. Mga kababayan, tingnan nyo naman. Nandyan sa baha. Aba. Ano ito? Photo ops din ba ito? Abante. Tingnan nyo naman, pero marami po ang galit dito sa mga nag-comment. Sabi dito, parang sino di naman binoto at di rin nanalo, iba din no? Pupunta para mag-picture, maganda sana kung may pagkain at ayuda. Nako, oo nga. Yan po ang mga dito, mga comment, mga kababayan. Mura correct, mura jud tae nga di lutaw-lutaw. Nako po. For the show, pick only. Baga jog dagway wala daog maoy nagsuroy-suroy wala man dila. Anyway, ano pong yung masasabi dito? Kaya parang presidente rin no? Parang presidente din 'to May sona ka ba? Benny Abante, at ganyan rin ang ginagawa mo. Ano po ang inyong masasabi diyan kay Abante? Ito naman mga kabayan, sunod pong nating ipapakita. Pag ganito ang criteria ng mga expert, no? Sinasabing political analyst, no? Expert dito sa Pilipinas, wag na tayong maniwala. Tingnan niyo ito, si Richard Hidrian, political expert. Ito pong political expert ng Pilipinas. Baka pagtawanan tayo ng ibang bansa pag ganito lahat ng political expert natin. Sabi niya po dito, in general, Torre, BBM may even find an option for succession in 2028. The competent gentleman is a natural and charismatic. Biruin mo mga kababayan, political expert ng Pilipinas, gustong maging presidente si Torre. Ano na lang ang mangyayari sa Pilipinas kung maging presidente si General? Baka mamaya kaunting kalabit lang kay Torre, lahat magboxing na. 'Di ba? Baka magboxing na lahat, 'di ba? Yung presidente nga natin, ito ang solusyon para sa mga problema natin, boxing. 'Di ba? Kakaiba kasi si Torre, no? At kakaiba rin itong political expert na si Richard Hidrian, no? Ang pagka-analisa niya sa mga ginagawa, sa mga kilos ni Torre, pang presidential. Nako po. Huwag ka nang mag-political expert. Buti may nakikinig pa sa'yo. Buti may nagsishare pa sa mga pinupost mong political expert ka. Di ba?
Ay nako, pagtatawanan tayo ng ibang bansa pag ganito lahat ng political expert natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Mga kababayan, i-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong post ng Batas PX, posted 54 minutes ago. Payag ni Senator Chis Escudero. Chis Escudero tells House, "You're not higher than the Supreme Court." Tungkol ito sa stand ng House na co-equal daw sila ng Supreme Court. Sabi ni Escudero, hindi. Mas mataas ang Supreme Court kaysa sa inyo. Ito na ngayon. Diba? Senate President Chis Escudero said that there is no overreach on the Supreme Court's directive ordering the House of Representatives to provide sworn information and documents regarding the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Ito na. Abogado itong nagsasalita. Kasi ang stand ng House through the Solicitor General, co-equal daw sila. Hindi pwedeng pakialaman yung mga internal processes ng House. Okay? So, judicial overreach, pakikialam daw. Masyadong pakialamero ang Supreme Court. Oh. Si Escudero, imbis na panigan niya ang House dahil parehas sila nasa legislative, hindi. Oy, okay, Paano papanigan? Mali nga. kung hindi kayo kapantay ng Supreme Court, mas mataas ang Supreme Court, walang judicial overreach. Sampal sila. Ay nga pala mga kababayan, congratulations muli dito po kaya Senate President Chis Escudero. Nako mga kababayan, magpapatuloy po. Magpapatuloy po si Senate President Chis Escudero bilang Senate President ng 20th Congress. Yan mga kababayan. Palakpakan po natin. Mukhang magkakaroon talaga ng matinding problema si Speaker Martin Romualdez dito kay Senate President Chis Escudero. Akala kasi ng House of Representatives na kaya na nilang kontrolin. Okay? Lahat ng sangay ng gobyerno, sila na ang pinakamakapangyarihan. Hindi nyo kaya yan sa Senado, di ba? In a statement, Escudero maintained that the House is not higher than the Supreme Court. He added that the High Court is in a better position to resolve legal issues on impeachment. Agree ako dyan. Kaya nga Supreme Court pagdating na sa interpretation na ng mga batas, constitution, wala nang hihigit pa sa Supreme Court. Huwag niyong sabihin na nakikialam o nakikisaw-saw. Shhh! Keep quiet. Ito ang sabi ni statement ni Escudero. Comments on overreach with respect to the Supreme Court put them in a position as if they are higher, better, and more intelligent than the Supreme Court when it comes to the law. Hindi ako abogado. Hindi mo naman, practical reason lang yan A practical approach, logic lang. Kaya tinawag supreme. Kataas-taas ang hukuman. Pagdating na sa interpretation ng batas, wala nang papantay, wala nang hihigit pa Supreme Court, not even the House of Representatives. Ganun lang. Yan mga kababayan, ang gusto kasi ni Speaker Martin Romualdez, ang gusto ng House of Representatives, parang sasambahin lahat ng ahensya ng gobyerno ang kanilang institusyon, ang House of Representatives.
Or kung baga si Speaker Martin Romualdez, siya naman talagang may pakana ng mga nangyayari dyan sa House of Representatives, di ba? Panay nga ang pasasalamat ng mga congressman sa kanya sapagkat maraming daw silang mga ayuda na nakukuha, di ba? Ibig sabihin, yumayaman po sila dahil kay Speaker Martin Romualdez, no? At si Speaker Martin Romualdez naman ay yumayaman din, siguro. Ha? Kung hindi sila yumayaman dyan, bakit nandyan pa sila? Diba? Buong pamilya niya, nandyan na. Asawa niya, anak niya, pati siya, nandyan na. Malamang sa malamang ay bigyan pa yan ng mga higher position dyan po sa House of Representatives. No? Maliban din po kay Sandro Marcos. Yung pamilya niya ay nandyan. Sige lang. Oras nyo pa no? Pag oras naman ng taong bayan, kahit anong gawin ninyo, hindi nyo rin naman mapipigilan, di ba? Anyway mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.